So guys, ayan, babalik tayo sa ating TDD, The Daily Dives. Ayan, so next topic natin is about Part 3 na to. Yes, part 3. And it is all about self-condemnation. Paano yun? Naranasan nyo na ba yun? Magkaroon ng self-condemnation? Ikaw, kuya? Mahirap kalaban yung sarili eh. Ah. Mahirap kalaban yung sarili. Ang dami papasok sa utak mo na never naman pumasok or sumagi sa utak ng mga kasama mo sa loob ng simbahan. Kumaga, nagbubuo ka ng conclusion. Paano ba nabubuo ang the word condemnation? Ayan. Siguro mas maganda doon natin umpisa. Paano ba siya nabubuo? Kayo, bilang sa bagay ako naramdaman ko rin yun eh. Yung time na leader ako. Tapos nawala ako sa pagiging leader sa church. Parang nagkaroon ng self-condemnation niya na hindi na ba ako worth it? Yung ganong part, may ganon eh, no? Kahit di naman pinaparamdam ng tao sa inyo. Oy, kagaya mo, di ba? Backslider ka ba? Ay! Hindi ikaw. Kasi medyo matagal ka nawala sa church. Self-condemnation, parang wala naman silang sinasabi na against sa atin, pero nararamdaman From na. the word itself, self. Diba? Kumbaga, galing sa iyo mismo. Experience na lang. Kasi yung condemnation talaga, hindi yan mula kay Lord. Mula sa kaaway yan. Tama. Nakakondemn ka sa mga nagawa mo, hindi galing kay Lord yun. Galing yun kay Satan. So, inibig ni Satan yung utak mo ng mga negatibo na ginawa mo. And tumatakbo sa isip mo, nagkakaroon ng overthinking. Nagkakaroon ng nag-overthink ka na baka nagawa ko tong bagay na to, mga tao sa paligid ko, ganito yung iniisip sa akin. Hindi na ako atin ng church. Nakakahiya na. Iyoko na, mukmuk na. So lalong lalo kang hindi makakabalik sa part na yun. Ikaw? Madalas ko siyang maranasan kaya kapag, karugtong din siya ng Ikaw, bago-bago pa eh. Fresh pa yan, di ba? Bago mag-YN. Parang madalas nararanasan ko siya kapag matagal akong parang nawawala. Ganun. Tapos, after kong mawala, syempre kung ano na yung mag-feed sa'yo. Tapos, since wala ka nga, ano na yung may isip mo na iba na yung tingin sa'yo ng tao, lumiliit yung mundo mo. Gusto mong tinatry mong umattend, sinusubukan mong pumunta. Pero may parang may hahatak sa'yo na hindi, nakakaya. Huwag na. Parang ganun. Parang pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, parang mas gugustuhin mo na lang na hindi, gusto ko na lang magstay sa sa bahay or especially nung time na kung naalala nyo yung gathering, di ba? Yun yung time na akala ko yun yung na-feed sa akin na hindi tayo okay, di ba? Pag-uusapan or parang yung yung pakiramdam na pag pumasok ko sa isang room tapos parang magiging tahimik or maging awkward yung sitwasyon. Ganon yung akala kong mangyayari. Ganon. Then, parang may mga nakatingin sa yung mata, no? Or parang kasi tapos pagpasok yung parang itutuloy nila pero mararamdaman mo yung tension sa paligid. Yun yung nararamdaman mo. Pinapanood nga ako sabi niya, bakit ka ba pumupunta ng church? Dahil ba sa mga tao o dahil kay Lord? Tapos, ang pinaka-point nung napanood kong ang church, para siya sa mga broken, para siya sa mga naliligaw, para siya sa mga nasasaktan, di ba? So, hindi siya ang church hindi para sa perfect na tao. So, bakit ka pumupunta ng church? Di ba? Paano niyo napagtagumpayan yun? Yung part na yun? Self-condemnation. Ikaw, ito.
O di pa nakakabalik to eh. Ikaw, ito mo na. Fresh pa to eh. Nagduda pa sa akin. Ito fresh pa to eh. Nakabalik to eh. Need mo lang. Hindi mo sure. Ano? Poker Ah, face. siguro isa lang talaga yung you need to show up. Kailangan mo lang Okay. para mapagtagumpayan mo siya, kailangan mo lang labanan yung yung shame, kailangan mo lang labanan yung yung pag-overthink mo. So, once naman kasi na maka-reach out ka na, alam mo yun, kuya, once na maabot ka na ng mga tao sa simbahan, dun bigla, all of a sudden, mabubura lahat nung Barrier. pati yung mga tumatakbo sa utak mo okay. na hindi kami okay Yung self-condemnation mo, basag. Ako kuya, parang talagang yung mga bumubulong sa'yo, talagang asin, Boom. burado lahat yun, dahil lang nagpakita ka. Oh. Dahil lang nag-reach out ka, dahil lang pinili mong ilapit din yung sarili mo sa mga kapatid mo sa simbahan. Parang sa madaling salita pala, dahil from the root word na self-condemnation, ang tatalo din pala dun, sarili mo. Totoo. Mag-i-start pa rin sa sarili mo kasi self-condemnation eh. So, kailangan talunin mo, ay wala to. Parang, ano din, malaking tulong din yung mga nasa church. Kasi pinaramdam niya sa'yo, pinaramdam namin sa'yo, wala, part ka pa rin namin, naiintindihan ka namin, tulad ng sinabi ni Marjan, na kung nahihirapan ka, kung may sakit ka spiritual, nandito kami, tutulong kami. Parang tayo yung mga nurse, di ba? Hey, angas. Angas ito, nurse, albularyo. Nerd! Di ba? Di ba? Kaya ayun, malaking tulong yun kaya dyan sa mga nanonood, sa mga nakakaramdam ng self-condemnation, parang, ay lalo na yung hindi na ako worth it. Kasi hindi ka nakakatayo, di ba? Hindi ka nakakatugtog. Parang wala na akong gamit sa simbahan. Oo. Ganun. Tapos lalo na yung 1 week, 2 weeks ka hindi naka-attend, parang may kakaiba na. Halos lahat naman eh, di ba? May ganun. 2 months. Si Marjan nga, hindi ko akalain na makakaramdam ng ganun yan eh. Kasi di ba ilang beses ka nang nawala, tapos pagbalik mo, Actually, ito yung mas kakaiba. Mga nakaraan kasi parang laro-laro lang. Pero itong mga totally parang matured ka in a way na ang dami mong nasayang. Tapos parang may part ka na hindi nahiya. Ewan ko kung yung disappointment, part siya ng nasa kaloob siya ng self-condemnation. Kasi yung disappointment Sa sarili, disappointment sa sarili. hindi lang sa sarili, actually, pati yung mga tao na nagtiwala sa'yo. sa church. Na-disappoint mo sila. Na-disappoint ko in a way na iniisip ko. Pero alam ko na malawakang pag-iisip ng mga tao sa church. Parang ang laki Ayun ang kasi. pinipid sa akin ng kaaway. Na-disappoint mo yung mga tao sa paligid mo. Yan. Tapos, most especially, na-disappoint mo yung sarili mo. So, hindi lang siya condemnation. Ang daming negative na iba ilalagay ang kaaway sa'yo. Ang hirap i-overcome nun pagka mag-isa ka lang. Sobra. Tapos dumadating ko sa point na parang mag-isa ka na nga lang, tapos pag may nagre-reach out sa'yo, parang ayaw mo rin. Ay, ganon? Ganun. Except crush mo yung i-release. Pwede, yung pag gano'n. At Reta. Kasi ako yun yung naramdaman ko eh. Attend ka? Oo. Ang iniisip ko nga nun, hayaan ko na lang, babalik na lang ako pagka, after 5 years. After 5 Pero, years. isang bagay lang na natutunan ko kuya, para lang talaga mabasag yung ganyan. Kailangan mo lang talagang mag-show up. Kailangan mo lang, kailangan mo lang mag-reach out. Kasi, ang Lord, alam mo yun, open arms. Naka-lend lagi Oo. ng Panginoon. So, Wide open. kailangan mo lang talagang ikaw yung Effort, no? Need mo rin talaga na mag-step up or need mo rin talagang mag-reach out. Magpakita din talaga. Show So, up. Yun,
Actually, itong usapang self-condemnation, malawak pa to eh. So, sa mga nakakaramdam yan, nakakapanood sa atin, kaya rin pala na buo tong TDD, yung The Daily Dive. Isa yun sa naisip ko kasi nararamdaman ko maraming mga Kristiyano na parang hirap bumalik, hirap sumama ulit sa mga dati niyang kaibigan sa simbahan, mga ano. So yun, sama-sama tayo bumalik kay Lord. Diba? So, nandito, yun din yung part namin na ano. So, yun, mga next siguro marami pa tayong pag-uusapan about yan. Hindi pa natatapos dyan. And balang araw siguro maging guest namin yung isa, no? Let's go. Let's go. Wala na. Okay, kita-kits tayo bukas. Kids, guys. Boom.